Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. April 22. Didesisyon na. Didesisyon na ng didesisyon na ng ICC Appeals Chamber. Inanunsyo na sa website ng ICC Appeals Chamber, inanunsyo na nito na magdidesisyon na sila doon sa appeal ng kampo ni Duterte. Alin po itong didesisyon na ito? Hindi ito yung confirmation of charges, hindi. Yung hearing kasi nung February 23, 24, 26, 27, confirmation of charges hearing yon ng pre-trial chamber. Yun, ang pinag-uusapan doon sa hearing nung February, yung napanood natin ng ka-livestream, kung mayroon bang sapat na ebidensya para ituloy ang trial. Yun, magdidesisyon doon within 60 days. Ang sabi mga ito ring April, didesisyon na daw yon. Pero alam naman natin na marami na kasing mga final na mga kung ano-anong mga pleadings itong kampo ni Duterte, itong si Kaufman. Ang dami ng final niyan. Yung fitness to stand trial, wala na desisyon na yan. Na fit siya to stand trial. Ang isa pa, yung interim release. Yung interim release, denied na rin yon. Final na yon, denied na. Ang hindi pa nadidesisyonan na final, ito ngang challenge sa jurisdiction. China-challenge ng mga lawyers ni Duterte o ng kampo ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. Ngayon, pagdating sa pre-trial chamber, nagdesisyon na ang pre-trial chamber na may jurisdiction ang ICC. Nag-appeal na naman sila Kaufman sa appeals chamber. So, ito na ngayon ang magdi-decide. Kaya ang announcement na ito na magdidesisyon na ang appeals chamber sa April 22. Pero ang issue lang na didesisyonan doon tungkol doon sa challenge sa jurisdiction. Kasi kini-question ng kampo nila Duterte ang jurisdiction ng ICC. Nag-decide na niyan ang pre-trial chamber. Sabi ng pre-trial chamber, may jurisdiction. Kaya lang, dinala nila sa appeals chamber. So itong appeals chamber na ngayon ang magde-decide. So abangan natin to April 22. Ito rin yung huling lalabas, ito na yung huling baraha ng kampo ni Duterte. Ito na yung laging ini-insist ni Panelo. Ito rin yung laging ini-insist ni Harry Roque. Di ba laging sinasabi ni Harry Roque at ni Panelo? Dapat kasi si Kaufman fokusan ang issue yung jurisdiction. Kasi wala daw jurisdiction ng ICC. Ngayon, yun daw ang main issue dapat. Ang totoo, ni-raise naman yan ni Kaufman. Kaya lang pagdating sa pre-trial chamber, talo sila. Kaya lang, dinala pa rin nila sa appeals chamber. O ito na, last na ito. Last ng remedy ito, appeals. Pag nagsabi ang appeals chamber, may jurisdiction, wala na. Tuloy-tuloy na ang trial na yan. Tuloy-tuloy na yan. Ito na yung hinihintay na last na Kasi yung interim release na desisyon na. Yung fitness to stand trial na desisyon na. Itong jurisdiction na desisyon na rin ito ng pre-trial chamber. Kaya lang dinala nila Kaufman sa appeals chamber. So pagdala nila sa appeals chamber nag-announce na ilalabas na nila yung desisyon nila sa challenge ng jurisdiction. Sa April 22 anya ilalabas. Kaya abangan natin marami na naman tayong aabangan ngayong April. April 14 yung impeachment ni Sara. Mag-hearing proper na. Pagkatapos ito na naman kay Duterte, mayroon na namang ilalabas na desisyon, appeals chamber sa April 22. Malamang yung decision sa confirmation of charges ngayon din yung April, baka lumabas na rin yan Baka lumabas na rin. Mga kabunyog, mga kabayan, grabe Pero ano ba ang tsansa? Sa tingin ko malabo ang tsansa na sabihin ng appeals chamber na walang jurisdiction ng ICC. Malabo yun. May jurisdiction ng ICC.
yung desisyon ng pre-trial chamber, sa tingin ko, i-affirm ng appeals chamber. I-affirm yan. Napakaswerte na lang nila Duterte at ni Kaufman kung pagdating sa appeals chamber ay i-reverse yung desisyon ng pre-trial chamber. Kasi yung pre-trial chamber may nag-decide na mayroong jurisdiction. Yung challenge sa jurisdiction dininay na eh. Kaya lang sa appeals chamber na. Ngayon, pag nagsabi ang appeals chamber, walang jurisdiction ng ICC, wala na. Dismiss na ang kaso kay Duterte kasi walang jurisdiction. Pero pag nagsabi ang appeals chamber may jurisdiction, tuloy-tuloy na ito. Yang issue ng jurisdiction ang pag-asa na lang talaga nila. Kahit si Roque, kahit sila Panelo, yan din yung ulit-ulit na sinasabi na ang pag-asa nila ay yung issue ng jurisdiction. Kaya lang, natalo na sila sa pre-trial chamber. Nagsabi na ang pre-trial chamber na mayroong jurisdiction. Dinala nila ngayon sa appeals. At ang appeals chamber magdi-decide na sa April 22. So abangan natin Fairless forecast ko, wala. Sa tingin ko madidinay ang appeal. I-affirm yung decision ng pre-trial chamber. Kasi malinaw naman talaga may jurisdiction. May jurisdiction. Kaya lang, syempre, halos standard naman yan na ginagawa ng sino mga abogado. Kini-question yung jurisdiction. Kini-question. Kaya, question din ni Kaufman, pero pagdating sa pre-trial chamber, denied na yan eh. Nasa appeals na ngayon. Medyo malabo ang posibilidad na ma-reverse yan sa appeals. Malabo. Mabigat yan. Kasi nandun naman sa nakalagay naman doon sa Rome Statute Kahit nga sa desisyon ng ating Korte Suprema, sinabi na rin naman ng ating Korte Suprema yung mga pangyayari sa Pilipinas na mga krimen na pasok sa crimes against humanity, may jurisdiction ng ICC dyan doon sa mga nangyari na member pa tayo. Kailan ba tayo member? 2011 hanggang 2019. Kaya March hanggang tayo March 2019. So ibig sabihin yung mga pangyayari mula 2011 hanggang 2019 ng March, member pa tayo ng ICC. Hindi. Member pa tayo ng ICC niyan, therefore may jurisdiction pa sa atin ng ICC. Kahit na nag-withdraw na tayo. Nag-withdraw kasi tayo March 2018, ang effectivity after 1 year. So March 2019. So kahit pa nag-withdraw na tayo, pero yung mga krimen na naganap sa atin nung panahong member pa tayo, may jurisdiction ng ICC. Yun. Ganun lang naman kasimple yun. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.